Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Nangangamoy grill. Ang bango ng kapitbahay natin. No, grabe yung usok. Ano yan? Usok talaga yan sa grill nila or usok yan sa sinusunog nila. Pero meron naman ako naamoy na grill. Chismosa ka talaga, Mars, ha? Nag-grill talaga sila. Yan lang pala, kapitbahay natin. Nag-grill talaga sila. Hindi naman pwede magsunog dito. Yung gaya nito, yung sa mga building. Hindi kami allowed magsunog-sunog dyan, Kung anong gusto mo sunugin mo dyan sa labas. Mga ano lang, grill. Diba mo kasi, nag-ano pa sila. Grill, namimiss ko mag-grill. Kasi nga, palamig na. Meron pa naman tayong, doon, mga plastic. Arangkada tayo doon sa ating Mr. Bean. Medyo malakas ang hangin. Pero okay lang yan. Tayo ay magdahan-dahan. Let's go. Ano nangyari dito sa basurahan nila?
Marami tayong jackpot ah. Hindi tayo bukya today. Uy. Ilang araw ba kung hindi nakapunta dito? Diyos ko, 3 araw. 3 araw akong hindi nakapunta dito. Alam niyo po ba kung ano meron doon? Mga karne. Kaya lang, sira na siya. Yung third to the last na bin na binuksan ko, yung medyo inano ko yung bin ba, yung parang tinumba ko konti. Luma na yung karne. May ano na siya, yung iba na yung kulay. At iba na din yung amoy kasi nga 3 days mainit. So hindi ako nakapunta. Yung 3 days na yun, wala mang magbantay sa ating mix. So kaya no choice. Hindi ko talaga mapupuntahan ko ng everyday, pero ang dami kong jackpot. Ayun o. May karne tayo. Nag-grocery si Maring Queenie doon sa likod. Ayan. Ilagay lang natin itong mga dapat ilagay dito. I think kailangan naman ito ilagay sa cooler lahat o. Ayan. Ano kayang laman nito? Ilipat lang muna natin. Grabe, sayang yung karne doon. Alam niyo po yung bag na nakuha ko last punta natin dito. 3 na ganun. Mga karne ang laman. Diyos ko, nang hinayang ako sa karne. Mahal kaya ng karne. Kung sa tingin nyo mukha akong karne, kasi sino naman ang hindi manghihinayang niyan basta karne. Ang mahal ng karne. Yan lang yung ating harba today. Oh. Parang mapupuno yung ating cooler. Ano ba to? Ano to? Keryollohipura. Grabe kasayang ng yung karne doon. Nang hinayang. Hanggang hinayang na lang tayo dito. Diyos ko. Siguro kung pinuntahan ko yun last siguro kung malamig na malamig talaga, gaya nung winter time, hindi talaga masisira yun Ngayon kasi kahit autumn, pag daytime ay medyo siya ba, yung temperature namin nasa 20, 21, pero malakas ang hangin. Gaya nito, ang weather natin ay weird. Doon sa amin mainit. Dito sa kanila may araw na cloudy, tapos maitim yung clouds. Ano ba yan? Anong klaseng weather to? Pero ang temperature ay plus 20, kaya mabilis lang masira yung karne doon. Oh my god. Grabe na kung pinuntahan ko yun. Kalan ba? Webes. I think tinapon yun ng Wednesday, Thursday, Friday. Hindi man ako nakapunta that time kasi sobrang busy. Doon tayo sa isang bin natin. Mag-hi tayo dito. Ano hula nyo? May laman o wala? Ang hula ko, may konting laman pero bulok na. Tignan natin. Sabi ko na nga bulok siya Ayan May na siya, may lamok. Pero baka pwede pa yung grapes pilian ko. Tignan lang natin. Wala. Bukya kayo. Dito naman. Yan yung laman. Ganun pa din. Mga plastic. Ang gaan-gaan. So, babay single bin. Wala tayong nakuha dyan. Bukya tayo. Nilamok na yung mga laman ni Mr. Bean. Pag meaning niya, nilamok na. So, mainit talaga. Dahil pag medyo malamig-lamig yung panahon natin,
hindi man yan lalamukin yung loob ni Mr. Bean. Ngayon lang talaga na yung panahon natin ay warm siya ba. Hindi naman gaano ka init talaga. Not like last month na sobrang init talaga. Meron pa yung nag plus 30 tayo. Pasok ko pala dito yung ating yung plastic kasi nalabhan ko yan dun sa balay. Lalabhan sa balay. Nagsaksak sinagol ang Tagalog ug Bisaya ni Mars. Lalabhan ko sa bahay ba, I mean. Susulong sana ako dun sa tukmani natin, no? Kaya lang may staff man dun labas pasok. May staff na nagtatapon at naninigarilyo. Kanina pa ako dyan, dito ako nag-parking kanina. May lumalabas na staff para hindi tayo mahuli. Huwag ka na sumulong doon, Mars. Baka ikaw pa'y makapiso. Maka 100 jug ka. Daan mo na ako dito sa Tukmani dahil yung ating pars, naglaba siya kahapon. Yung vinegar na ginagamit niya nowadays, hindi na yung pangdamit talaga na yung binili niya last time. Mas mahal kasi yun So na-discovered niya, pwede pala gamitin yung normal na vinegar. Mas mura yun, nasa 1 euro and cents lang yun So pinapabili ako ni Pars. Dahil next week maglalaban na naman siya. Ngayon ko lang nalaman na may tinda pala ang Tukmani ng grapes. Yung ganda naman ng mga orchids. Ang kaganda-ganda. Kasing ganda natin. Kaya lang, wala na tayong paglagyan yan doon sa bahay. Huwag ka na mga ambisyon, Mars. Ano lang yan, mataychi doon kasi walang tamang lugar ba na maliwanagan. Hanapin ko lang muna yung vinegar dito. Asan ba ito banda? Saan kaya ito banda? Vinegar. Ayan, nabunggo na tayo tingin sa mga bagay-bagay na hindi dapat bilhin. Ayan, hanapin ko muna yung vinegar. Dito na siguro kasi andito yung mga pagkain Asan ba yun? Dito, vinegar. Sana meron dito or else punta talaga ako sa Lidl. Ayun, ito na nga ito na lang bilhin ko kasi malaki. Ito 2 euro and 89 cents. Itong normal na lang ang ginagamit talaga ni Pars. Nagpapabili siya kasi kahapon naglaba, ubos na. Yan, ito na lang yung bilhin ko. Kasi yan 2 euro and 89 cents. Tapos yung isa 4.79. Ano mang kaibahan nito? Same lang naman to ng size. Ito 1 liter. Tapos ito 1.5. Dito lang tayo. Okay na to. Ayan, ito magbayad na ako. Sinubukan ko lang naman umikot dito sa likod ng Tukmani. Pero hindi ko alam kung makakapasok ba tayo. Try ko nga. Kasi wala namang staff. Pumasok na yung staff. Nagtaka nga siya bakit ako umikot dito. Pero sana hindi na siya bumalik. Silipin ko lang yung isang dito. Yung isang bin. Ito ba? Ayan kung merong laman. Wala, literal pala tong andito, mga bulaklak. Tapos dito nabawasan sila ng wala, mga bulaklak pala yung tinatapon nila dito. So confirm, huwag ka naman masura dito, Mars. Wala palang makuha dito. hindi mawala yung ulo ko doon ba, tingin ng tingin, baka bumalik yung staff. Ang mga staff lang naman ang kinatatakutan ko. Pero yung hamon sa buhay, hindi ako takot. Hindi ako duwag, Charles. Ano daw? Madami na akong pinagdaanan sa buhay. Maliit pa lang ako or bata pa lang ako, madami na akong pinagdaanan. Pero never akong natakot. Pero pagdating sa staff, ako ay natatakot. Duwag yan, Mars. Bahala kayo dyan kung tawagin nyo akong duwag basta. I'd rather be safe than kawawa. Char, anong kawawa? Hindi ka naman kinawawa, Mars. Uwi na ako kasi parang nakakatakot yung weather nila dito banda. Kasi ang itim-itim ng langit. And then, chinat ko si Pars, umuulan ba doon sa amin? Hindi naman daw ulan doon sa amin.
Maaraw dun sa amin banda. Tuwa na naman yung ating par sa ating mga harbat. Ano pala to? Paprika mayo. Mayonnaise pala to. Sausage. And then, ano ba to? Pula, yung parang bani. Oh, nakaitlog tayo today. Ooh! Walang basag. Ayan, ang ganda pa nito, oh. Okay na okay yung itlog. Ang daming sausage. Ano pala to? Sausage pa din. Grabe, bagong tapo ng mga to ba kasi malamig pa. Ayan. Liha pula. Meron tayong meatballs. Meron lang tayo na grocery doon. Meron pang curry, pera. Tapos ito, oh. Yung ano to siya fish ball. Tapos, ito. Ano ba tawag nito? Chicken. Ayan. Nice! Harbat rakas. No? Ute är så linda. Hamita? Ute är så linda. Ako si Elinta. Rikko är så linda. Eiko. Oh no. Kanamuni. Han kanamuni. Ay, harbat ka na muni. Ah, Ay, ala! Ay, sus, yung ating miso gusto na kainin yung itlog na hilaw pa. It's via laraka, anak. It's via laraka. tayo kanamuni. Hey! Nick! Alaleke! Ay, nako, nilalaruan yung itlog ito. Pag nabasag, ikaw ang palinisin ko. Ha? Ha? Na! Ayaw lagi ba kay maano? Mabasag, ikaw din akong pahinuon. Ano trick mo, Mixo? Yan. So, tag-isa-isa lang naman yung nakuha natin, pero para lang akong nag-grocery talaga kay Mr. Vin. So, ayan yung ating harbat. May chicken, may meatballs, may itlog, meron tayong fishball, and then 4 na klaseng ano ba to? 4 na klaseng sausage. Tapos, may bani tayo, pang almusal ng ating boys. So, tapos, itong mayonnaise. 4 na peraso pala to. Ayan, masarap yan sausawan sa mga chips, french fries, ganun. At least, diba? Yan yung ating harbat today. Yan pa yung bilhin natin. Thank you, Lord. Dahil maliit man o madami, meron pa din akong blessing. Yung ating lipstick dyan, sobrang pink. Maganda pala yung lipstick na nabili ko, yung Maybelline. Kailangan lang siya anuhan ba, yung kapalan talaga pag lagay. Yun yung ginagawa ko sa work. Pag umaga, astos ang kapal. Para pagtapos ko mag-work ng mga 4:00, meron pang lipstick yung ating bibig dyan para hindi naman tayo mukhang namutla, diba? Ito, hugasan ko lang to at ilagay sa freezer natin. Diba? Maaraw dito sa amin, pero makulimlim doon banda. Ano ba yan? Dahil medyo may araw, magre-grill kami. At si Pars doon, gagawin niya yung sandbox doon, oh. Come! Yo! Asan man yung lamesa dito? Ano nangyari dito? Ang layo na ng lamesa. Lipat natin yung lamesa dito. Magre-grill kami. Meron kasing nilabas si Pars kanina bago ako mag-dumpster. Yung pork ribs na nakuha natin doon sa pinakamurang grocery bag. Nagka-crave din pala si Pars ng grill. So, naisipan namin kanina umaga na magre-grill tayo. Pero ang lamig. Nagtago na naman si Haring Araw. Weather talaga, oh. Doon banda, medyo dark. Doon banda. Tapos, dito may araw. Doon kanina sa pinagdamstiran natin, napakasama yung weather nila. Bakit ganun, no? 50 kilometer lang naman yung layo natin doon sa area na yon, pero yung weather nila doon ay hindi masyadong maganda.
Parang uulan tapos dito may araw. Asa naman yung si Pars? Sus, nagchismis pa si Pars. Nilalamig man ako kahit may jacket na ako. Naka long sleeve ba. Ang ating mixo doon takbo is life. Diyos ko. No, ano na mixo? What? What? You play na. Ayan wala na namang araw. Makulimlim naman. Ha? It's already dry. Wala. Kunin mo nga yung susi doon sa ano mo, sa AC mo kasi mag-grill na ako. Dahil ako ang mag-grill tapos si Pars yung gagawa doon sa box. Ha? Nangahoy na naman siya. Mix na uwi ka ng Pinas, pwede kang mangahoy doon. Naalala ko nung bata pa kami, Diyos ko, yung para may panggatong ba. Mangahoy kami doon sa kagubatan tapos ang laki ng mga ahas, Diyos ko. Hate ko pa naman talaga ang ahas. Diyos ko, meron akong makita sa Facebook na pumasok sa bahay. Diyos ko, parang hindi ko kaya tignan. Ewan ko, bakit hate ko yung ahas. Hindi ko talaga kaya tignan yung ahas ay. Kahit yung sobrang liit lang. Ewan ko. Pero, lagi tayong nasa gubat tuwing summer. Dito naman yung ahas nila dito. Meron lang silang isang poisonous na ahas at hindi ka talaga mamamatay yung as in mamamatay same dyan sa atin sa Pilipinas na ano ba yung ahas natin dyan na pag nakagat ka hindi ka darating sa ospital madided ka na talaga pero yung dito sa kanila pag nakagat ka nung ahas na yun tawag ka lang ng emergency and then parang mayroon daw silang i-inject and then gamot yun lang daw kaya si Pars nung nag-decide talaga ako na mag-blueberry. Hindi talaga yan siya natakot na baka makagat ako ng ahas kasi alam niya na very safe yung forest nila dito. Yung ganon. Ano na Pars? Halika na dito Pars. Tama na yung chismis mo dyan kasi parang ako yung natatakot dito sa weather natin na baka biglang uulan. Uy, nakita ko yung mga kapitbahay natin dito 3 kapitbahay lang yung lagi ko nakikita dito. Chismis pa more Pars. Wala, medyo maaliwalas na dito sa amin na pinutol yung 2 punong malalaki kaya lang mainit na siya. Wala nang shadow na pwede tambayan ba. Pag summertime, sila naman dito gusto nila mainit talaga. Kasi nga, yung winter namin dito mas mataas kaysa sa summer. Di ba nak? Yung Pars natin baliktad yung pagkalagay sa ano ni Mixo sa pants. Wow! Wow! What's that? Huh? What's that? Nabisi na ako. Dahil pumasok ako dun sa loob, nakalimutan ko yung ating camera dito. Naglagay ako ng rice para sa ating Pars at salad. Hindi pa tapos si Pars doon. Ako dito hindi pa tapos. Magre-grill pa lang ako. Oh my god, toivotan ay sata. Parang uulan na. Natawa naman ako dito sa isang ano natin, comment. Asa na yun? Nawala yata yun. Replyan ko sana. Nawala. Kasi, ang sabi niya, mali daw yung pagka-pronounce ko sa pronunciation ng Nike. Alam ko po, ang pronunciation ng Nike ay Nike. Kaya lang, andito po tayo sa bansang Finland. The way we pronounce it, Nike. Nike or Nike. Ganyan po kami mag-pronounce dito. Ha? Yo, kitos. Kasi minsan, itong mga viewers natin dito, di porket mali yung pagka-pronounce ko sa kanila, mali na talaga. Gaya po ng pag-pronounce ng IKEA ay, pero andito nga po tayo sa Finland. So, kung kausap mo ay Finnish, tapos sasabihin mong Nike, IKEA, hindi talaga nila yan basta-basta maintindihan. So, dahil andito po ko sa Finland, hindi ko po talaga maiiwasan na minsan yung pagka-pronounce ko ay nasa Finnish. Dahil nalilito na din po ako minsan sa work ko, ang gamit namin ay Finnish. Asawa ko Finnish, si Mixo. Ang naintindihan niyan more is Finnish. Mixo.
Oh, Paika. yo. Naikin paika. Yo, kitos. Okay, kitos Mixo. So, hindi ko pa talaga maiwasan. So, back to ano tayo? Chismis, charing. So, hindi ko pa talaga maiiwasan na ang pronounce ko ay sa Finnish. Kahit sa paninig nyo ay mali. So, kayo na po ang judgmental. Kayo na po ang bahala mag-judge dyan. Basta alam ko sa sarili ko, tama yung aking pagka-pronounce kasi andito ako sa Finland, Mika. Yo. So, pasensya na kung ang pagka-pronounce ko minsan ay Finnish. Wala akong magagawa dyan. Hindi ko talaga maiwasan na yan yung pagka-pronounce ko. Yes, I will give it you. Oh, miyanan suli. So, kung ako pinagtawanan mo dahil mali yung pagka-pronounce ko, pag andito ka po sa Finland, baka ma-realize nyo din po ano yung pinagsasabi nyo sa akin na mali yung pagka-pronounce ko. Baka kayo din po pagtawanan ng mga tao dito sa Finland kung mali din po yung pagka-pronounce nyo. Kasi iba dito, akala nyo perfect. Pilipino lang po talaga. Hindi ko nila lahat, pero ito sasabihin ko. Pilipino talaga ang feeling perfect. Alam nyo yung perfectionist na. Punta po kayo dito sa Finland, mag-English kayo. As long as naintindihan kayo ng mga Finnish at it doesn't matter po kung tama ba yung pagka-pronounce nyo o tama yung pag-English nyo. Diyan lang naman sa atin sa Pilipinas ang grabe, sobrang perfectionist nyo po. Ayan, inis na talaga ako kasi hindi lang isa, dalawa, nababasa kong ganyan kasi kinukorek nyo ako. Ako okay po sa akin pag kinukorek nyo ako, pero minsan din naman po isipin nyo andito ako sa Finland. At hindi ko maiwasan na yung minsan ang pagka-pronounce ko sa ibang words ay Finnish. So, sa mga hindi nakakaintindi dyan, ay nako, bahala na po kayo dyan. Huwag na po tayo masyadong perfectionist kasi sa mundong ito walang taong perfect. Yung mga milyonaryo ngay nagkakamali pa. Tayo pa kayang mga maliliit na tao. Diba? So mag-grill muna ako dahil gutom na ako. Dahil sa gutom ko, ay nako, napagbuntungan ko yung nabasa ko kanina. Sobrang busy ni Pars dito, oh. Yan. Tingnan niyo po kung gaano kalaki yung luma. Tapos ito yung ipapalit. Dito sa amin si Mixo na lang yung baby dito. Amo pala. Amo pala. Ayan. For sure after this, you are hungry, Rakas. Now I need your help. Oh my God. Let's lift it. Let's try to The put box. The box? Okay, the box. Tanong ko, sagot ko, di ba? Ang galing mo din, Pars, ha? Diyan ko lang kayo ilagay. Kita nyo ba yung paggagawa namin dyan? O, ayan. Tää ei oo mikään hirveän vahva, että nostat varovasti. Mitä? Syvän aika. Syömän aika. Syvän aika. Ay. Like that? Joo, täytyy ottaa vaan hiekkaa pois. Oh, ayan. Maliit lang talaga siya. Mixo, you have new box. What? It's yours. It's yours because you're the only kid here. Meron naman dito yung mga kapitbahay namin. Minsan yung mga apo ng mga matanda dyan ba andito. Pero hindi naman kasi sila friendly, oy. Kumbaga, hi, hello, ganun lang. Hindi talaga yung makipaglaro. Kumbaga, don't talk to strangers, charing. Ganun naman yung mga Finnish eh. Hindi pala usap yung mga Finnish. Swerte mo lang kung makahalubilo ka ng Finnish na pala usap, pero pag tahimik yan, ay nako, mapapanis yung laway mo. Hold on, baby, I don't dance, but how I love to be around you. I'm not scared to take a chance. Yeah, I'm so happy that I found you. And you know that I'm yours, alright. You can tell by the look in my eyes. Don't wanna play it cool.
Kain na tayo, kakatawag lang ni Inday Rosalie kasi pupunta siya dito. Kailangan niya lang ng konting tulong doon sa kanyang pag-renew ng resident permit ba. So, merong mga words doon na medyo mahihirap. So, nag-ask siya if pwede siya tulungan ni Pars. Okay lang naman daw kay Pars. Kaya papunta sila ni Ellen dito ngayon. Rakas, just take rice there. Because I don't know how much you want. Kasi, alam nyo na, dahil madami yung aking niluto na black rice. Ayan. Laging black rice tayo. Dito na si... Ano ba nangyari dito? Oy, yung bike. Aray! Yung bike. Nandito na sa sofa. Tignan niyo po. O, diba? Yung ang bike na ang pinaupo ni Mixo dito. Ano ba to? Tapos yung kaniyang blanket. Andito na. Pag itong dalawa nagsama, ay nako, asahan nyo. Bahay natin ay parang dinaanan nagbagyo. Kumusta naman yung ano dito? Pati yung higaan. Oh my God. Anong ginawa ng dalawa? Jesus! Me? That's what I say. Mitä talon? Terrorists. Minä pelkäsin, että ne on saatana tyhjentänyt Miksun noi kaapit, mutta että nää oli vissiin tossa sängyn nää vaatteet. My God! No. Siellä on muuten Miksun lippis. Näetkö? You. My goodness, those little terrorists. Niin? That's what I said. Täällähän tää on ollut. Ah. Ja sun kengät. Oh my God. Son, oh! Easy. Pati, Tää on olovuonen pöydältä. toi kaksi! My goodness. This is catastrophe now. Niin on. Those two. My goodness. Pag pinagsama mo yung dalawa talaga, ay nako, iwan ko na lang. Kaya minsan, pag nakikita kami ni Rosalie dun sa labas, wag dito sa loob ng bahay. Pati siya, ayaw niya din doon na magwalwal sa bahay niya kasi makalat na nga yung bahay nila pag andun si Mixo at si Ellen. Diyos ko, grabe yung kalat. So you did not even notice your eyeglasses there. Pati yung sunglasses ni Pars ay binudol ng dalawa. I have no idea they hide it. I know because you have two. This is computer glasses. A computer glass. And that one is like normal. Normal glasses. Mahal pa naman ng nabili na yan. Tapos, nilagay nila dun sa baba. Paano pag naglaro sila, hindi nagtakbo-takbo pa naman sila kanina. Di nataapakan na. Lucky, they did not step it, Rakas. Huh? Lucky, they did not Break. break it. Diyos ko. Kawawa yung ni Pars, sunglass. Sunglass. Uy, eyeglass pala. Naggawa ako dito ng Spanish bread, pero yung bread natin na dough, pinapatubo ko pa. Dahil yung una kong gawa, palpak. Hindi siya naging perfect dough. Hindi ko alam anong nangyari, basta ang tigas ba, parang bato. Hindi pa sila tapos doon, pero ako hindi pa rin tapos magluto. Prepare lang ako ng pagkain namin next week. Babaunin. Meron akong dalawang putahe today. Gagawa ako ng spaghetti sauce. Kasi pwede lang naman namin to init-initin. And then, pati yung pasta, initin lang yan sa microwave. And then, meron din akong salmon doon. Nailagay ko lang sa oven. Tapos, gagawa si Pars mamaya ng ano ba tawag niyan? Mashed potato. Ayan, tapos, ano pa pala? Salad. Ganyan lang ba? Dahil pareho kami ni Pars merong trabaho. Weekdays. So, kailangan prepare yung pagkain namin ba? Ito naman kasi lagi ang ginagawa namin ni Pars. Init-init na lang kami. Nandun pa silang dalawa. Hindi pa sila tapos. Madami kasing mga pasikot-sikot basta nag-renew ka ng permanent resident permit. Yung ina-apply kasi ni Rosalie today is permanent na ba? So, madaming abubot, magtanong.
Siksi tässä ei. Kaya kahit ako, hindi ko rin naintindihan yung ibang tanong doon. Hindi na lang andyan si Pars, nalungan si Rosalie. Kun minä ajattelin, että täytyy Magawa na kayo ng baby. May ayaw umuwi. Gusto niya daw dito matulog. Nakidadi na kay Marco. pienet kengät. Odota. Nyt. Sila naman. Noin. Ang maliit ng sapatos ni Day. Hyvä. Oi, tuolta. Hindi ko alam. Onko se hyvä? Tinanggal ko na yan. Ayaw doon na. Ayaw doon na ibigay. Äiti, saanko mä pelata? Kotona, joo. Ai kotona saan pelata. Jaa. Kiitos, Pinihan. Bye-bye. Bye bye. Hey, Bye Mixto, halin na ano, Ellen. Ellen, ano halik mix mo? Sunadan. Magluod man kayo ng circus na. Iwan. Lahat na gamit nyo, andyan na. Hi, paday. Okay, Kitos. bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Yung ating Spanish bread, yan na lang ang natira dahil si Mixo at si Ellen nagustuhan nila yung Spanish bread. Masarap daw. Nakatagdalawa sila kain kanina. Kaya yan na lang yung natira. Tapos pinadalhan ko si Rosalie no spaghetti na niluto ko at yung Spanish bread para hindi na siya magluto bukas. Nagliligpit na si Pars. At siya'y matutulog na. Is that fit hot? No almost. Niligpit lang namin yung mga food namin tapos yung tinapay. Ilalagay ko dito sa plastic dahil gusto to ng ating Mixo. Have you taste already? Maybe tomorrow with coffee. Joo. Ang lambot niya eh. Kamayin ko na lang ha. Malinis naman ang aking kamay. Ayan. Ay, malinis na pala yung aming dishwasher. And then, tomorrow, start na yung aking vlogging. 8 in the morning. Diyos ko, 5 days. 5 days tayong straight work. Pati si Pars. I'm not sure kung tomorrow ako ay makaka-dumpster dahil si Pars natin merong trabaho from 11 to 10 yung kanyang work. So, no chance talaga tomorrow na makaka-dumpster ako. Try ko tawagan si Bianan bukas kung kaya niya bantayan yung ating Mixo. At ngayon, mag-i-end na po tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next. Good night po sa inyong lahat.